5 sikreto ng mga malalaking content creator o vlogger na dapat nating malaman para mag-success tayo dito sa kalokohan natin sa social media. Ipupulong ko lang kasi natutulog na yung asawa ko. 10 oras na ng gabi, nagpa-vlog pa rin ako. Una, libangan or passion. Kailangan kasi nating tanungin ang ating mga sarili kung libangan lang ba natin ito o passion talaga natin. Kasi magkaiba yung dalawang bagay na yun. Kung libangan lang to kill the time or magiging output mo from a long stressful day sa work, abay maganda yun para sa well-being natin. Pero kung libangan lang, abay galingan din natin kahit papano. At kung passion mo talaga ito at pinangarap mong maging successful, Brad, kailangan dito ng commitment at determination. Hindi pwede yung trip-trip lang kung gusto mong umangat. Pangalawa, oras at atensyon. Ang sikretong ito ay isang give and take situation. Ang matagumpay na isang content creator o vlogger ay dapat marunong maglaan ng sapat na oras at atensyon sa paggawa ng content. Mahirap kasi ang mag-vlog Kailangan ng effort sa pag-iisip ng mga idea o gimmick para pumatok ang ating mga video. At pag yun ay nagawa mo, magkakaroon ng value ang ating mga gawa sa audience. Magkakaroon tayo ng ambag sa kanilang day-to-day living. Conforme kung napatawa mo sila, meron silang natutunan sa'yo o di kaya nakikimarites lang sila. Nagbigay din ng atensyon at oras ang ating mga audience. Kaya sulit ang panunood nila sa atin, mas lalo nila tayong tatangkilikin. Ikatulo, video editing o camera angles. Sa sikretong ito, hindi natin kailangan na maging professional. Mas maganda pa rin ang simpleng video editing at maayos na camera angle. Nakakatulong kasi ito para mas maging engaging at maayos ang ating mga videos. Pero kung may oras ka para mag-upgrade and to learn more about video editing or cameras, mas maganda yun. At lagi nating tandaan, hindi natin kailangan ng mga mamahaling gear. Ang importante, imaginative lang tayo at creative sa ating mga presentation. Pang-apat, makinig sa iyong sarili at huwag sa mga watchers. Dati, sa ospital lang at eleksyon natin nakikita ang mga watchers. Pero pag nag-vlog ka, nandyan sila at napakarami nila. Hindi sila nawawala at kahit anong gawin mo, meron silang masasabi kaya huwag mo silang pakinggan. Natural lang yung kritisismo pero piliin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo at huwag mong hayaang patigilin kanila sa kanilang mga negative comments. Focus sa growth mo.